Sunday po sa bawat isa. Inaanyahan po na tumayo po tayong lahat. Basahin ko lang po yung mga taga-Epeso, verse 5, chapter 5, verse 19 to 20. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tayo po ay mag-aawitan muli at patuloy na maging kagalakan po sa bawat isa sa atin ang ating pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, Panginoon. Narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang the best para sa Kanya. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, o malaya ka, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, 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 malayang malaya.
sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya, malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang mundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Kapangyarihan ng Diyos! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. O purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy po na kami ay magtataas ng iyong pangalan, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, ikaw ang mapupurihan, Panginoon. At patuloy na iaalay namin ang aming pagsambang wagas sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Damhin natin ang bawat mensahe ng ating awitin. Maging kagamit ka nito sa ating buhay. Kay puti mo, O Diyos, sa aking buhay. Pag-ibig mo'y damang-dama sa bawat pintig at hininga. Kaya't papurit pagsamba sa'yo lamang. Ikaw ang siyang ihahayag. Panginoon, dakila ka, tapat kailan paman. Kalinga mo'y di nagmamaling, sapat sa bawat panahon. Itataas, itatanghal, sa buhay ko ikaw lamang. Panginoon, iyong tanggapin, alay na pagsamba. Walang ibang makahigit sa dakila mong pag-ibig. O pupurihin ka, Diyos ko, Ama. Minsan pa kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, O Diyos, sa aking buhay. Pag-ibig mo'y damang-dama sa bawat pintig at hilinga.
at pagsamba sa'yo lamang. Ikaw ang siyang ihahayag, O Panginoon. Panginoon, dakila ka, tapat kailanpaman. Kalinga mo'y di nagmamaliw, sapat sa bawat panahon. Itataas, itatanghal, sa buhay ko ikaw lamang. Panginoon, iyong tanggapin, alay na pagsamba. Walang ibang makahigit sa dakila mong pag-ibig. O pupurihin ka, Diyos ko naman. Panginoon, dakila ka, tapat kailanpaman. Kalinga mo'y di namamaliw, sapat sa bawat panahon. Itataas, itatanghal, sa buhay ko ikaw lamang. Panginoon, iyong tanggapin, alay na pagsamba. Walang ibang makahigit sa dakila mong pag-ibig. O pupurihin ka, Diyos ko naman. Itataas, itatanghal, sa buhay ko ikaw lamang. Panginoon, iyong tanggapin, alay na pagsamba. Walang ibang makahigit sa dakila mong pag-ibig. O pupurihin ka, Diyos ko naman. O pupurihin ka, Diyos ko naman. O pupurihin ka, o pupurihin ka, pupurihin ka, Diyos ko naman. O sa'yo ang papuri. O Diyos, sa'yo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Nais ko pong pasimulan ang mensahe ng Diyos sa isang pagpapasalamat. Kasi baka nung nakita niyo po ako dito na may band-aid sa ulo, ay nag-iisip kayo bakit kaya merong sugat si Jack sa ulo. At namamaga pa ang mukha, pati mga mata. Baka sinuntok ni Kuya Ariel. Ay hindi po kayo makapag-concentrate. So, nais pong magpasalamat sa Panginoon dahil yun pong aking osteoma sa ulo. Napapansin niyo po yun, may bukol po ako sa noo. After 20 years mahigit, ay na-opera na po ng Thursday. Kaya po, salamat po kay Doc Russell. Salamat din po sa mga nag-pray sa isang matagumpay na operasyon. Kaya po ganyan ang aking mukha kasi may trauma daw po nung pagkaka-opera. Kaya po, nagkapasa at saka po namamaga. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy na lakas na kaloob niya po sa ating lahat sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, napakabuti niyo po sa aming lahat. Lagi niyo pong isinusupply ang lahat ng kakailanganin po namin sa aming paggawa sa bawat araw. Salamat o Banal na Espiritu na siyang nag-i-empower po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga awitin na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito upang patuloy na mag-akay po sa amin sa isang damdamin ng tunay na pagsamba sa iyo. Pinupuri ka namin, sinusurrender po namin ang aming puso at isipan sa iyo sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng message sa umagang ito, Soar High, Walk Humbly. Lumipad ng mataas, subalit lumakad ng may kababaan. Isaiah chapter 40, verse 31. Hinihiling ko po na ang lahat ay tumayo at basahin po natin ito ng sabay-sabay. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall not walk and not faint. Sa Tagalog po, ngunit silang nagaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa buhay ng bawat isa sa atin at magsilbing kalakasan po ng ating puso at kaluluwa. Maaari na pong maupo. Lahat po ng uri ng tao ay nakakaranas mapagod. Alam po natin ang pakiramdam ng napapagod at alam din po natin ang pakiramdam ng nanghihina ang ating mga puso at isipan. Meron po ba sa inyo na umaga pa lang ay pagod na ngayon? Hinihingal na dahil sa maraming ginawa paggising pa lamang? So yan po ay katunayan na ang ating katawan ay napapagod at nabubuhay po tayo sa mundong ito na nakakaranas ng panghihina at ng iba't ibang mga kalagayan sa buhay. Sa larawan po ay inyong makikita na merong mga malalakas na mga tao na nakakaranas din po ng panghihina. Kahit po ang mga doktor na nagpapayo po sa atin na uminom kayo ng ganitong gamot para hindi kayo magkasakit, para hindi kayo manghina, sila man po ay nakakaranas din ng pagkapagod. Kahit po ang mga atleta na nagsasanay sa isang mahirap at pisikal na pagdidisiplina upang maging malusog at malakas, nakakaranas din po silang ma-down at manghina physically. Gayun din po, kahit po ang mga marurunong at matatapang na sundalo, ang sundalo man po kahit na po sanay sila sa pakikipaglaban, dumarating yung panahon na parang susuko na sila. Natatakot din po sila at nanghihina. Maging ang mga pinakamatalinong mga tao, dumarating ang panahon na nalilito, nagfi-fail at hindi natutugunan ang maraming katanungan sa kanilang mga buhay. At tayo din po ng mga anak ng Diyos ay dumarating sa panahon na parang nadidrain po tayo, napapagod po tayo,
At minsan ay gusto po nating huminto dahil kulang tayo ng lakas at wala na tayong maibigay. Yung pong pagkapagod, minsan po, alam nyo ba, akala natin pagod na pagod ang isip natin, hirap na hirap tayo emotionally, pero kaugnay po pala yun ng pagkapagod physical. Minsan, naiinis tayo, nalulungkot tayo, nadidepress tayo, kulang po pala tayo sa rest, kulang po pala tayo sa tulog. O kaya naman ay kulang sa masustansyang pagkain. Magkakaugnay po yan. Yung damdamin, yung isip natin, yung puso po natin, pati na po ang ating mga pangangatawan. So tayo pong mga mananampalataya, palagi ay dapat maghanap ng lakas sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito, ang talata po na ating pagbabatayan ay mag-aakay po sa atin sa patuloy na pagsusor, sa patuloy na paglipad ng mataas, pagpailan lang sa ating buhay espiritual, sa ating damdamin, sa ating puso at isipan, at kaugnay na din po nito ang ating mga kalakasang pisikal. Pero alam niyo po ba mga kapatid, magkaiba po yung soar high and fly high. Magkaiba po ang soaring at saka ang flying. Ano po ba yung soaring o pagpailan lang? Ang ibig sabihin po nito ay yung mabilis na pag-akyat refers to rising very quickly to a high level, flying or rising high in the air. Katulad po ng agila na inyong nakikita. Napakabilis po niya na nakalipad at nakarating sa mataas na antas ng kanyang paglipad. At kapag nandun na po siya doon sa mataas, alam niyo po nakaka-rest na yung kanyang pakpak. Hindi na siya kumakampay. Kaya ang tawag po doon ay soaring o pagpailan lang. At tayo po, nais ng Diyos bilang mga mananampalataya ay hindi lumilipad lang. Dapat nagsusor po tayo. Dapat pumapailan lang po tayo. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito po ay pwedeng mangyari sa buhay ng mga mananampalataya. Pangalawa po, to soar high means to display joy, thrill, and gratitude in living. Kumusta po kayo? Kayo po ba ay gumigising na excited? Salamat sa Panginoon sa panibagong araw dahil mararanasan kong muli ang biyaya niya. Or pagising po natin, hi, Lunes na naman. Isang araw na nakakapagod, nakakasawa, paikot-ikot lang at pare-parehas lang ang gagawin. Sana iba naman ang mangyari. Pero alam niyo po, ang isang mananampalataya na nagsusor high ay lagi pong nagpapakita ng joy. Kahit na po mahirap yung kanyang nililipad or kahit merong bagyo, pero merong excitement palagi sa kanyang dinaraanan, sa kanyang buhay, at laging nagpapasalamat. It means to rise above disappointments and to spread your beautiful God-given wings into the sun. Ganun po yung joy na gustong ibigay po sa atin ng Diyos. Ganyan po yung strength na gusto ng Diyos na maranasan po natin today, na kahit na nadidisappoint po tayo, subalit na ibubukas pa rin natin yung ating mga pakpak na bigay ng Diyos. Nandyan pa rin ang kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. At sana, sa umaga pong ito, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, maranasan po natin na mag-soar high, lumipad, pumailang lang ng mataas kaysa mga storms, kaysa sa mga problema, kaysa sa mga disappointments. At yung mga storms na yon, ang magtulak po sa atin upang makapag-rest ang ating mga pakpak sa bisig ng ating Diyos. Ano naman po itong flying or fly, paglipad? Ibig sabihin po, ang isang agila na lumilipad at ang ibon na lumilipad, maging tayo din po. To fly means to be simply moving along
and going about the daily routines without any hope or joy. Ibig sabihin po, buhay tayo. Kumikilos tayo, nandito nga tayo sa church ngayon. Pero nagsusor high ba tayo or lumilipad na lang po tayo? Na tayo po ay nabubuhay pero wala na pong thrill, wala nang joy, wala nang excitement. Mga kabataan, nag-aaral na lang kasi gustong makatapos. Yun na lang ang motivation. Nag-aaral na lang para masunod ang mga magulang. Pero kumusta ang pinakamataas na pangarap sa pag-aaral na mabigyan ang kaluwalhatian ang ating Panginoon? Minsan po tayo ay nagtatrabaho na lang dahil tungkulin natin. O kaya, nagtatrabaho ng walang joy ay kasi kailangan ko magtrabaho para kumain at mabuhay. Wala nang excitement. Lumilipad na lang at pwedeng lipad ng lipad pero hindi tumataas ang kalagayan. O kaya, lumilipad ang isang ibon pero pantay lang. Hindi nagsusor high. So ang buhay po natin, minsan ganyan po tayo. Kumikilos tayo, nabubuhay tayo, para mabuhay na lang. Pero wala nang joy, wala nang excitement, and wala nang power. Minsan ganyan din po sa ministry kasi na-elect na ako dito. Kailangan kong tapusin ang aking term. Wala na po yung napakagandang layunin na maglingkod sa Diyos ng mayroong kagalakan. Kumusta po kayo? Kayo po ba ay nagsusor or flying na lang? Ano man po ang ating kalagayan sa umagang ito, ang nais po ng Diyos, maranasan po natin yung kanyang boundless grace. Ang ating pong proposition, in His boundless grace, God gives power, strength, and courage to the weary and the wounded, to the weak and the oppressed. When they are willing to trust Him, to be patient, and to wait upon Him, and in His great love, He will lift us up, fashioning for us the wings of eagles. So we may soar once more, rising above the storm, toward the radiant light of heaven. Sa Tagalog po, sa kanyang wagas na biyaya, ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan, lakas at tapang sa mga pagod at sugatan, sa mga mahihina at api, kung sila'y handang magtiwala, maging matyaga, at maghintay sa Kanya. At sa Kanyang dakilang pag-ibig, itataas niya tayo, ipapanday sa atin ang mga pakpak ng agila upang muling lumipad ng mataas, lampas sa unos, patungo sa liwanag ng langit. Gusto niyo po ba yon? Sabihin po natin sa Diyos, gusto natin na pumailan lang above sa mga circumstances po ng ating mga buhay. How to soar high like an eagle. Lagi po nating inaawit ito, di po ba? Ano nga yung kanta na yun? Tulad ng mga agila. Bakit po ba ginawang example ng salita ng Diyos o ng ating Diyos ang isang agila? Pero syempre po, mas higit nating tutularan ang ating Diyos. How to soar high like an eagle. Don't just fly, soar high with wings like an eagle. Number 1, depend totally on God. Alam ko po, lagi na po nating naririnig ito. Itong salita na dumepende ka sa ating Diyos. Relying on God's unwavering support and strength. So, ang pagdepende po dito na tinutukoy sa Isaiah chapter 40 ay pagre-rely po natin sa hindi nagbabagong suporta ng ating Diyos at sa Kanyang lakas. Isaiah 40 verse 28. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa.
Yung mga tao po dito sa mundo, kahit ang asawa po natin, mapapagod po yan sa pagsuporta sa atin. Lalo na po kapag matigas ang ating ulo, makulit po tayo, paulit-ulit po tayo. Ang mga tao sa paligid po natin ay nagsasawa ng pakikinig, ng pag-abot, ng pagtulong, ng pagsuporta sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, ang lakas ng ating mga mahal sa buhay ay may limitasyon. Pero ang Diyos na sa atin po ay nananawagan sa umagang ito ay walang limitasyon ang kanyang kakayanan, hindi siya napapagod at higit sa lahat hindi po siya sumusuko sa atin. Hindi tayo sinusukuan ng ating Diyos dahil boundless ang kanyang grace and love sa atin. Ang background po ng Isaiah chapter 40 na atin pong pinag-aaralan ngayon ay tungkol po sa mga Israelita nang sila ay matapon po ng 70 taon sa Babylonia. Imagine nyo na lang po ang buhay nila sa loob ng 70 taon or mahigit pa. Trabaho sila ng trabaho. Ibinubuhos po nila yung kanilang lakas araw-araw. Pero nagtatrabaho sila, alipin sila, at hindi nila na-enjoy talaga yung kanilang kinikita. Sapat lang para sa kanila ang kanilang pinagkakaloob. Higit pa doon sa kaisipan na sila ay alipin, tinutuya at pinagtatawanan. Napakatagal po nun. Parang sa buhay po natin na merong mga pagkakataon na matagal na nating iniinda ang kalagayang pisikal, ang suliranin sa pamilya, yung napapagod na rin tayo minsan o ang iba sa pakikitungo ng mabuti sa asawa na wala namang care. Di po ba? Iba-iba ang kalagayan po natin sa buhay at meron po tayong iba't ibang kapaguran. Katulad po ng mga Israelita, dumating po sila sa panahon na ano ba? Kinalimutan na ba tayo ng ating Diyos? Ang tagal-tagal na nating bihag, hirap na tayo dito, kinalimutan na ba tayo ng ating Diyos? Di na ba tayo kinakawaan ng ating Diyos? Kaya ang sabi po sa Isaiah 40 verse 27, O Jacob, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? So alam po ng Diyos yung mga reklamo ng mga Israelita araw-araw na nagrereklamo po sila sa mahirap nilang kalagayan. Pero ang Diyos po talaga meron po siyang kanyang panahon, di po ba? Pwede namang madali eh. Sana 10 taon na lang yung pagkabihag or ilang araw lang. Pero may sariling panahon po ang ating Diyos na lahat ng kanyang plano at gustong ipatupad, lalo na sa bansang Israel at sa atin pong lahat. Kaya naman po, dumating sa pagkakataon na ang sabi ng Diyos, ano ka ba, Jacob? O ano ka ba, Israel? No? Bakit ka nagrereklamo? Iniisip mo ba na hindi ko care yung care mo? Iniisip mo ba na hindi ko pinapansin kung umiiyak kayo or nahihirapan kayo? Iniisip niyo ba na kapag napapagod kayo, hindi ko yun feel? So feel na feel ni Lord yun. Kaya lamang siya ay Diyos at meron siyang magandang plano para sa bansang Israel. At sa verse 1 pa lang po ay sinabi na, Isaiah 40 verse 1, Comfort, comfort my people, says your God. So nangako na ang Diyos sa verse 1 pa lang ng chapter 40 na huwag kayong mag-alala. Ako ang Diyos na magbibigay sa inyo ng comfort. Kaya kung medyo nahihirapan na po tayong mag-isip kung kailan tayo makakalaya sa matagal na pagpapagamot, sa maintenance, at sa iba't ibang mga kahirapan sa buhay po natin, tanggapin po natin ang comfort na nagmumula sa ating Diyos. Kahit hindi pa natin nararanasan yung talagang gusto nating sagot ng Diyos, alam nyo ba minsan, ang comfort natin ay yung isipin natin na may langit. Di po ba? Yung isipin natin na merong buhay na walang hanggan, na kahit di natatapos yung ating mga paghihirap dito sa mundo ay may katapusan dahil may langit. At makakasama natin ang ating Diyos doon sa kalangitan. Ang mahalaga, alam po natin na ang Diyos kaya po tayong aliwin sa ating mga pagdurusa at sa mga paghihirap.
At yan po ang pangako po ng ating Panginoon. He is our omnipotent God who does not grow faint or weary, and who deeply cares for His people. Siya po ang ating makapangyarihang Diyos na hindi napapagod at napakalalim po ng pagkikare niya po sa bawat isa sa atin. God provides comfort and strength to the weary. Verse 29. He gives power to the weak and strength to the powerless. Ano po ba ang napakagandang theological implications po ng Isaiah chapter 40 verse 29? Basahin niyo nga po muna yung verse, yung nasa left. Ready, go. He gives. Okay, ang verse po ba na ito ay para lamang sa mahihina today? Ito po ay para sa ating lahat. Mahina man tayo or malakas, kailangan po natin ang katotohanan ito. Ang verse 29 po ay nagsasabi tungkol sa ating Diyos at nagbibigay diin tungkol sa sustaining power and His willingness to His people na i-sustain po tayo. Yung kahandaan po ng Diyos na tayo po ay tulungan kapag tayo ay napapagod. It shows that God's strength is not reserved for the powerful or the capable, but is available to anyone who admits their need and turns to Him. Yung kapangyarihan po na to, ang lakas ng Diyos na ito na gustong ibigay po sa atin ay hindi lamang po para sa mga malalakas, kundi sa mga anak ng Diyos na nagsasabing, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Panginoon, kailangan ko pong i-sustain niyo po ako, nangihina po ako. Palakasin niyo po ako, nalalabo po ang aking isipan, hindi po ako makaunawa, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan. Yan po ay nagsasabi po sa atin ng kahandaan ng Diyos na anuman pong kalagayan ng ating buhay, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, handa po siyang tumulong sa bawat isa sa atin. This verse is a promise that God meets our weaknesses. Na kung saan po ang pangako po ng Diyos, kung saan tayo mahina, palalakasin po tayo ng ating Panginoon. In our weakness, His power lifts us. In our waiting, His love sustains us. So habang tayo po ay naghihintay, ang Diyos ang magpapanatili. Kung ano man po yung nais panatiliin sa atin ng Diyos. Lakas man ito, joy, peace, or provisions. Habang tayo po ay naghihintay sa tugon ng Diyos, ang pag-ibig po ng Diyos ang magsusustain sa bawat isa sa atin. Ulitin nga po natin, in our weakness. Ready, go. In our weakness, His power lifts us. In our waiting, His love sustains us. Amen. Kaya wait lang po ng wait, nang may pagtitiwala at pagdepende sa ating Panginoon, siya po ang magsusustain sa bawat isa sa atin at hindi nating sasabihin, pinabayaan na ako ng Panginoon. Hinayaan na ako ng Diyos na malugmok dito. Talagang itinalaga ako ng Diyos sa ganitong kahirapan. Hindi po. Ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang magsusustain sa bawat isa sa atin. Ano naman po ang relations nito sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? How this verse relates to a loving God. Yan, verse 29 din po. Ang talata pong ito ay nagpapakita po sa atin ng napakalalim na care ng ating Diyos. Isaiah 40 verse 29 shows God's love through His care for the weary and for the weak. Hindi sinasabi ng Diyos, ano ka ba, lagi ka namang nadadown, ang hina-hina mo naman. Lagi ka na lang napapagod. Hindi po.
Ipinapakita po ng talatang ito na kahit ang mga Israelita ay paulit-ulit na nandadapa, napapagod, nagrereklamo, sumusuway sa Diyos, pero ang lalim ng care ng Lord sa kanila. At ganun din po kalalim ang care ng God sa bawat isa sa atin. Pero syempre, mas gusto nating di na tayo nagrereklamo, di po ba? Mas gusto po natin na tayo ay nagagalak sa relasyon sa Panginoon kaysa lagi tayong nanghihina. Para lang, patunayan ko nga na mahal ako ng Diyos. No? Magiging reklamador kaya ako? Hindi po. Mas masarap na tayo'y lumalakas at nararamdaman natin ang love ng God habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Pero kapag dumating yung pagkakataon na napaka-stubborn po natin, ay mas stubborn ang love ng God sa atin. Mas matibay at mas matatag ang love ng Diyos sa bawat isa sa atin. He doesn't expect us to carry the burdens of life on our own. Parang sinasabi niya sa mga Israelita, o tulad ako ng agila, dadalhin kita sa aking malalabay na pakpak. Ililipad kita doon sa aking pangako, sa promised land. Aakayin ko kayo, gagabayan ko kayo doon sa pinakamagandang plano ko para sa inyo. Kaya, wait lang kayo, magtiis muna kayo, magdepende kayo sa akin sa oras, kung kailan, kung saan, at kung ano ang aking gagawin. Doesn't expect us to carry the burdens of life on our own. Ano po ang burdens nyo today? Ano po yung mga pasanin po ninyo sa inyong mga buhay today? Ang sinasabi po ng Diyos, anak, hindi ko gusto na pasanin mo yung pasanin mong mag-isa. Pakandong ka sa akin, dumepende ka sa akin, pabuhat ka sa akin. He offers His strength to help us endure. Una, bibigyan po tayo ng lakas para mapagtiisan ito. Hanggang kailan kaya, no? Yung pagtitiis. Ang mahirap yung maghintay at saka magtiis. Pero dumepende po tayo sa love po ng God sa bawat isa sa atin. Ano pa po ang pinapakita ng verse 29 na may kinalaman po sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Verse 29 reflects His compassion and His desire to walk with us through every challenge. Pinapakita din po dito ang kahabagan ng Diyos. At ang nasain po ng Diyos na lumalakad tayo at sasamahan tayo ng Diyos sa paglalakad. Hindi tayo maglalakad ng mag-isa kapag meron tayong mga challenges sa ating mga buhay. Mga kapatid, nafe-feel niyo po ba nakasama niyo ang Diyos pag naglalakad kayo? Pag meron kayong mga challenges, nafe-feel niyo po ba yung presence ni Lord na tumutulong sa inyo? Or iniisip po natin, kaya ko to. Positive lang, positive lang. Ano po? Dapat faith. Nasasamahan tayo ng Diyos sa bawat hakbang natin para hindi po tayo manghina, mawala ng lakas at maligaw. God's love is also evident in the fact that His strength is a gift. Ang lakas po na meron tayo ay kaloob ng Diyos. Hindi po natin ito in-earn. No? He doesn't require us to earn it. He gives it freely to those who come to Him. Malaya at libre pong binibigay ng Diyos ang lakas at tulong sa sino mang lumalapit sa Kanya. Kung gayon, sa talatang 29, ano po ang ating application dito? Una, embrace our limitations as places where God's grace enters, transforming weakness into strength and despair into hope. Sabihin natin, Panginoon, ito lang po talaga ang kaya kong gawin. At wala naman talaga akong magagawa kung hindi mo ko tutulungan. Hindi tayo pwede pong magmayabang sa ating Diyos. Kailangan po, lagi po nating aminin na tayo ay merong limitasyon. Lord, nagawa ko ng lahat pero wala pa. O bago ka gumawa, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, tulungan niyo po ako sa gagawin kong solusyon sa aking suliranin.
Hindi yung kapag napagod na tayo at wala na tayong maisip na solusyon, saka lang nating sasabihin sa ating Diyos, Lord, hindi ko po kaya. Kailangan ina-admit po natin na tayong mga anak ng Diyos, ang kapangyarihan at lakas natin ay ang ating Diyos. At ang Holy Spirit ang ating guide, ating kapangyarihan sa ating mga buhay. Kapag ini-embrace po natin ang ating mga limitations at iniiwan natin yung ating mga pride, mararanasan po natin ang grace ng ating Diyos. At babaguhin po tayo, yung weakness ay magiging strength sapagkat yung lakas ng Diyos ang ating nararanasan. Pangalawang application po para sa verse 29, para sa ating personal growth, this verse reminds us that we don't need to be perfect or self-sufficient to be loved by God. Instead of hiding our weaknesses, we can bring them before Him, knowing He will meet us there with strength. Sa ating paglagong espiritual, kailangan po na makita po natin ang paalalang ito. Hindi po natin kailangan maging perpekto para mahalin ng Diyos. Inibig po tayo ng Diyos sa panahong tayo'y makasalanan pa, at ngayon, kahit tayo'y nagkakamali at nagkukulang, perfect pa rin ang love ng God sa bawat isa sa atin. Kaya naman po kaysa itago natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, isurrender po natin ito sa Panginoon sapagkat kakatagpuin tayo ng lakas ng ating Diyos. And third application, para sa verse 29, para po sa ating faith perspective, weakness is not failure. It's an opportunity to experience God's power. By surrendering our struggles, we allow His strength to work through us. Ang Diyos ang kikilos kapag ang mga failures po natin ay ginagawa po nating opportunity para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag nabigo, huwag sumuko agad. Hanapin ang kapangyarihan ng ating Diyos para yung mga weakness po natin ay maging strength to the glory of our God. If we learn to depend on God totally, we can stay in the storm and face the wind. Kung matututunan po natin ang totoong pagdepende sa ating Diyos na itinuro sa verse 29, we can face the storm and face the wind. Katulad po ng isang agila. So James chapter 1 verses 2 to 4 ay ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulam. Alam niyo po ba na ang agila, an eagle uses the storm to reach unimaginable heights, whereas a lot of us would be happy with just a comfortable life. Ang agila po, sinasamantala niya po ang pinakamalakas na unos upang maabot ang pinakamataas niyang uri ng paglipad. At kung lumipad po ang agila ay hindi umaayon sa hangin. Lumilipad po siya na nakasalunga sa hangin para po lumabas ang kanyang tunay na lakas. So kapag may dumarating pong pagsubok or hirap sa buhay po natin, sabi po ni Santiago ay magalak tayo sa pag-asang patatatagin tayo ng Diyos, palalakasin tayo ng Diyos at aalisin tayo sa komportableng kalagayan ng ating buhay, maging komportableng kalagayan ng ating ministeryo at buhay espiritual upang maging ganap po tayo at walang pagkukulang. Ang mga agila po, kapag nakita po nilang dumidilim ang ulap, sila po ay nagagalak at nagre-ready po silang lumipad, hindi umuurong. Kapag malakas ang bagyo, yun ang pagkakataon nila para lumabas. Hindi katulad ng mga ibon na kapag umuulan, yung ibang ibon kapag umuulan ay nagtatago.
Ang agila po ay lumalabas kapag dumidilim ang panahon, sapagkat yon ang pagkakataon na itataas nila ang kanilang mga ulo patungo sa kalangitan, iuunat ang napakalaking pakpak, na ang kanila pong pakpak ay merong sukat minsan na 8 to 14 feet. Ganun po kalaki. At ang kanilang bigat ay 3 to 5 pounds. Ganyan din po, ang kanilang pakpak ay bumibilang ng 1,200. Minsan, kapag malaki ang agila, at sila po ay nakakalipad, matter of minutes, ng 2 to 3 miles kapag merong bagyo. Sinasalunga po nila ito sapagkat habang sila po ay tumataas at tumataas, nakakats po nila ang thermal draft na nagpapalakas at nagpapalabas ng tunay nilang lakas. Bakit po ang agila gusto nilang lumipad pataas, hindi katulad nung ilang ibon na nasa baba? Kasi kapag lumilipad po sila ng mababa, dami nilang nasasalubong na mga ibong mababa ang lipad. So nadidistract po sila sa kanilang paglipad. Katulad din po natin minsan, dapat po lagi tayong nakatuon ang isip po natin, ano ba ang plano ng Diyos? Bakit ako dumadaan sa kahirapang ito? Lagi nating tinitingnan na kailangan po nating mag-soar high gamit ang kapangyarihan ng ating Diyos para hindi tayo ma-distract. Dami pong mga mananampalatayang sumusuko kapag may problema at lumalayo sa Diyos sa halip na lumapit sa Diyos kapag may problema. Dapat po, lumipad tayo pataas, nakatingin ang ating mga mata sa ating Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang unos. Sapagkat ang Diyos ay nagsasabi po sa atin, sa mga Israelita pa hanggang sa kasalukuyan, sinasabi po sa Exodo 19 verse 4, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, kayo'y aking kinukupkop. Nabasa niyo na po ba ang kasaysayan ng bansang Israel? Ano po? Sabi ng Diyos, kung alam niyo yung kasaysayan ng bansang Israel, alam niyo na rin kung paano sila kinupkop ng Diyos. Kaya basahin din po ninyo ang Old Testament. No? Makikita po natin ang pagkilos ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, na atin din pong nararanasan po ngayon. Ano po ang sabi ng Diyos? Tayo ay dinadala niya sa kanyang malabay na pakpak. Ibig sabihin, hindi tayo makakawala sa yakap ng ating Diyos, basta tayo po ay nagpakupkop sa Kanya. Panginoon, balisang-balisa po ako ngayon. Kupkupin niyo nga po ako. Hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin, pero kailangan ko po ng yakap nyo. Kailangan ko po ng tulong nyo. At ang Diyos, katulad ng isang agila, tayo po ay babalutin niya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang pagmamahal. Ang isang inang agila po, kapag siya ay nanganak, hindi niya po iniiwan yung kanyang anak. Binabantayan niya po ito, pinapakain niya, at kapag pwede nang lumipad, ay tinuturuang lumipad. Mula doon sa kanyang pugad, bibit-bitin niya po ito, ilalagay sa kanyang likod, at isasama sa kanyang paglipad. Kapag nararamdaman po ng isang inang agila, pwede ko nang pakawalan tong anak ko na to, pwede niya niyang iunat ang kanyang pakpak, ihuhulog niya po ang kanyang anak sa isang bangin para mapilitang lumipad. At kapag ang kanyang anak po ay nakita niya na mahuhulog at hindi pa kayang lumipad, pababayaan po ba siya ng inang agila? Hindi. Sasaluhin niya ito at muling ibabalik sa kanyang likod. Pero hindi po tumitigil ang inang agila na turuan ang kanyang mga anak na lumipad. Dinadala niya po ito sa mga pugad na merong mga tinik, yung matutulis. At ibinabagsak niya po ang kanyang anak doon para kapag natinik siya, bigla siyang lilipad. Siguro iniisip ng mga anak na agila na parang hindi ako mahal nitong aking nanay. Bakit ako sinasaktan? Hindi po ba? Bakit ako pinapahirapan? Dinadala ako sa matinik na pugad.
Pero mauunawaan niya, ang gusto ng kanyang ina ay matuto siyang lumipad. At ma-enjoy niya ang paglipad na malayang malaya. Alam niyo, yung mga tinik po sa buhay po natin ay tumutulong po yan sa atin upang tayo ay lumundag. Lumundag sa pananampalataya at ating tanggapin ang pagsasanay sa atin ng Diyos upang tayo po ay maging matatag. Hindi po yun torture. No? Hindi po yun pahirap ng ating Diyos. Yan po ay pagsasanay sa atin sa isang pananampalataya na nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sana po hindi lang po ito memorize natin, kundi nararanasan po natin ang katotohanan na ito, na tayo, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay inaakay niya tayo sa isang tunay na katatagan, sa isang buhay na nagtatagumpay sa anumang unos. If we learn to depend on God totally, we can allow God to feed us. Kung talagang tayo'y nagtitiwala sa Diyos, hahayaan natin taturuan tayo ng Diyos. Hahayaan natin napakainin tayo ng Diyos. Ang pangunahing pagkain po natin ay ang salita ng Diyos. Ang pangunahing nagtuturo po sa atin at standard ng ating pamumuhay ay ang salita ng Diyos. Kaya naman po ang GCC ay inaakay po ng bawat isa sa atin na tayo po ay i-allow natin hanggang napakainin tayo ng Diyos araw-araw. No? Huwag po nating i-diet, i-dieta ang ating mga buhay espiritual sapagkat ang salita po ng Diyos ay ipinagkaloob bilang pagkain ng ating kaluluwa. Sa unang Pedro chapter 2 verse 2 ay ganito po ang sinasabi, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Umiiyak po ba kayo kapag ang Bible nyo ay naiwan nyo? At wala kayong mabasang Biblia? Hindi natin mabuklat ang salita ng Diyos? Nalulungkot po ba kayo kapag hindi kayo nakapakinig ng sermon? Kapag hindi kayo nakapagsimba? Ang sarap po kayong pakiramdam yon. Hindi ako nakapagsimba, parang hindi buo ang isang linggo. Hindi ako nakakain ng salita ng Diyos sa pamagitan ng aking life group leaders. Sa pag-share ng mga messages, hindi ako nakapagbasa ng Biblia. Kompleto po ang araw nyo kapag hindi kayo nakapagbasa ng Biblia. Cry out for this nourishment. Ang tunay na dumedepende sa Diyos ay laging nagpapafeed sa ating Diyos. Laging hinihingi na pakainin tayo ng ating Diyos ng kanyang pure na salita ng ating Panginoon. Kaya naman po, lalong lumulusog, lumalakas, at walang ibang paraan, mga kapatid, mga magulang, nalulusog ang GCC, kundi ang salita ng Diyos. Ang isang healthy church ay regular na kumakain ng salita ng Diyos. Ang healthy and strong church ay nagdi-devotion. Ang healthy and strong church ay nalulungkot kapag hindi nakakapagbasa ng Biblia at hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Wala pong kapalit doon. Kung paanong ang pagkain ay nagpapalusog ng katawan, ang ating buhay espiritual ay palulusugin ng salita ng Diyos. Walang alternatibo po doon. At ang isang anak ng Diyos na dumedepende sa Kanya ay laging umiiyak para matikman ang Kanyang salita. If we learn to depend on God, we can see the bigger picture. Kapag tayo po ay nagdidepende sa ating Diyos, doon lamang natin makikita ang mas malaking larawan kung bakit pinaparanas po tayo ng Diyos ng iba't ibang kalagayan sa buhay.
Isaiah chapter 40 verse 26, tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Ang mas malaking pananaw sa buhay, espiritual. Kalagayang pampamilya, personal, sa pag-aaral man, ay nanggagaling po sa ating Diyos. Kaya dapat, lagi po tayong tumitingin sa Diyos na siyang lumikha po sa bawat isa sa atin at wag po nating tingnan yung mga maliliit na ibon na humaharang po sa ating malayang paglipad. Sa halip, tayo po ay mas lumipad ng mas mataas, mag-soar high, magpailan lang, at hilingin sa ating Diyos na ma-develop po natin ang isang pananampalataya na laging nakatuon sa Diyos at sa mga hindi pangyayari sa buhay. Katulad po ng isang agila, sila po ay nakakakita ng 25 milya sa kanyang harapan. Kaya't siya po ay ligtas sa mga panganib dahil nakikita na niya ang mga pwedeng bumaril sa kanya o sumila sa kanya, maminsala sa kanya, 25 miles pa ang layo. At tayo pong mga mananampalataya ay hindi lamang 25 milya ang dapat makita, kundi makita po natin ang mga pangako ng Diyos na nasa ating harapan na hindi nagbabago. At siya mismo na ating Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Whatever happens, anuman po ang mangyari, ituon natin ang ating paningin sa ating Diyos na lumikha sa atin. How to soar high like an eagle. Number 2, learn to wait on God and exchange your strength for His strength. Pakiulit yung nga po. Ready? Go. Learn. Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Alam niyo po ba ang tunay na kahulugan ng salitang renew dito? Nung sinabi po na renew, ang ibig sabihin po nito ay exchange. Ang salita pang wait na ginamit po dito ay hindi ibig sabihin sandali huminto ka, kundi exchange natin ang ating strength sa strength ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos gusto niya tayong bigyan ng lakas dito po sa Isaiah, sa context po dito, na kailangan ibuhos natin sa Diyos ang lahat ng lakas natin, i-empty natin sa Diyos ang lahat ng sinasabi nating lakas sa buhay po natin. At ano ang ipapalit niya? Yung lakas niya. Hindi yung ganito, dagdagan niyo po ako ng lakas. Ibig sabihin, pag dadagdagan, may tinitira pa tayo sa ating sarili. Dito po, yung pag-wait po dito, ang sinasabi, anak, alisin mo muna yung pinangahawakan mong lakas. Saka ko papalitan ng lakas ko yan para maranasan mo ang kalakasang nagmumula sa akin. Minsan ganyan po tayo. Marami po tayong itinitira sa ating sarili. Pagkatapos ay sasabihin natin, bakit di ko maranasan yung power ng Lord? Kasi yung power mo, ayaw mo pang alisin. Yung lakas mo, ayaw mong sairin at ibigay sa ating Panginoon. So, ang talata pong ito ay nagsasabi po sa atin, if you are strong in yourself, you do not need me. Kung malakas ka sa iyong sarili, ay hindi mo kailangan ng Diyos. Sinasabi po dito na lahat ng lakas natin ay galing sa Diyos. Siya ang lakas natin. Sabi po sa Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Ang Diyos mismo ang ating kalakasan. Kumusta po? Tayo po ba ay napapagod? Dahil pinangahawakan pa rin natin ngayon ang lakas natin, ang magagawa natin.
ang kakayanan natin o ang pride natin? Bakit di natin ibuhos sa Diyos at sabihin natin, Lord, inuubos ko po, sinusurrender ko po ang lahat ng mga pinangahawakan ko sa buhay at ang lakas niyo po ang aking maranasan. Kapag ganito po ang ating ginawa, mararanasan po natin ang tunay na humility. How to soar like an eagle, learn to wait on God, and exchange your strength for His strength. At habang pinapalit po natin, binibigay natin sa Diyos ang ating mga kalakasan or mga pinanghahawakan sa buhay, seek the higher ground of humility. Habang itinataas po tayo ng Diyos, dapat mas lalo pong lumalalim ang ating kababaang loob. Ang ating kababaan sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat walang ibang paraan na tayo ay itataas ng Diyos, kundi ang magpakumbaba sa Kanya. James chapter 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Application. Alamin po natin, ano pa yung mga pride po natin sa buhay? Bakit hindi tayo umunlad ng umunlad? At hindi natin maranasang itinataas ng Diyos ang ating buhay spiritual. Pati na ang kalagayan ng ating pamilya o ng ating mga personal na buhay. Baka meron pa po tayong mga kailangang ibaba sa Diyos at ibigay sa Kanya. Ang isang agila po ay nakakagawa ng kanyang pugad na 3 meters deep and 2 meters wide. At habang lumalaki po ang pugad, mas marami pong mga ibon ang nakikipugad sa kanila. Pero alam nyo, yung mga eagle, hindi niya pinapaalis yun. Kahit sinong ibon, pwedeng tumira sa kanyang pugad. At habang lumalalim po, lumalaki ang kanyang pugad, nililinis po nila ito upang ang iba naman ay mapagpala din ito. Habang tayo'y binibless ni Lord at pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay, lagi po tayong magpalinis sa Diyos at lagi po tayong magpakumbaba sa Kanya. At mayroong mga pagkakataon, mga kapatid, na talagang manghihina po tayo. Kailangan po nating magpunta sa ating matibay na bato. Go to your rock. Sino po yon? Ang ating Diyos. Kahit pa sabihin tayo po ay 50 taong Kristiyano na, darating tayo sa panghihina minsan, sa kakulangan, pero nandyan ang ating matibay na muog, ang ating Diyos. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Huwag po tayong darating sa pagkakataon na ganito. Matatag na ako. Kayang-kaya ko na yan. Always be humble. Kailangan lagi natin na pumunta sa ating Diyos, sa ating bato na magbibigay po sa atin ng lakas. Panoorin po natin ang isang maikling video tungkol po sa isang agila. This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only 2 options: die or go through the painful process of change.
The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There, it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. Katulad po ng isang agila, nakakaranas po tayo ng humihina. Pag 40 years na po ang agila, tumatanda na ang kanyang mga pakpak at hindi na nagiging beneficial sa kanyang paglipad. Bumabaluktot na ang tuka, kaya hindi na makahuli ng mga kailangang hulihin, pati na yung kanyang mga kuko ay nagkakaroon ng problema. Pero kailangan niyang pumili. Pipiliin niya bang mamatay o mabuhay? At isang agila, pipiliin niyang mabuhay pa ng 30 years. Maging 70 years ang kanyang buhay, pero dumaan sa isang proseso na mahirap, na kailangan niyang masaktan para magkaroon uli ng mas magandang tuka. At mga balahibo na ibinibilad sa araw pagkatapos tumubo para ma-lubricants at hindi matalo ng tubig kapag umuulan. Masakit ang proseso, pero ang panibagong buhay at lakas ay nararanasan po niya. Tayo po, sabi po sa talata na madalas po nating inaawit din, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Piliin po nating magpakalakas sa ating Diyos sa panahon ng ating panghihina. Piliin po nating dumaan sa proseso na medyo masakit at mahirap, alang-alang sa panibagong lakas at pagpapanibagong sigla, pagbabago na inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahirap ang proseso, pero yes, pag nagtiwala tayo at naghintay tayo sa ating Panginoon, tutulungan niya tayong ganap at ipaparanas niya po sa atin ang mas magandang tayo bilang anak ng Diyos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Let us pray. Dear Lord, thank you po. Mahal na mahal niyo po kami. Minsan dumadaan po kami sa proseso na nasasaktan po kami, nahihirapan kami. Minsan nga po matagal, minsan madali. Pero salamat po sa sustaining grace and abounding love na binibigay niyo po sa amin. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, sa oras na ito ang aming lakas. Ang lahat ng iniisip naming kakayanan. At hinihiling po namin na palitan niyo po ng lakas na nagmumula sa iyo. Sinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming kaalaman. At ang kaalaman niyo po, Panginoon, ang siyang managana sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging maghintay ng may pagtitiwala na ikaw ang Diyos na tutulong sa amin upang makalipad ng mataas. At doon sa pinakamataas na kalagayan ng aming buhay espiritual ay makapagpahinga kami sa iyo. Lahat yun galing sa iyo, Panginoon. Wala kaming contribution doon sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng isang relasyon. Ginawa mo kaming mga anak
Kaya naman po, magpapaalaga kami sa iyo. Magpapasakop kami sa iyo. Sa panahon ng panghihina, palakasin niyo po kami at tulungang lumipad muli, maging isang mga anak mo na nararanasan ng tagumpay, lalo na po sa kasalanan. Panginoon, samahan niyo po kami sa buhay na ito. At ang aming mga napakinggang salita ay maranasan po namin sa bawat araw. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal, pagkalinga, at pagtulong sa amin. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Cesar Mi Flores. Ako po yata yung tinutukoy ni Jack na 50 years old na sa faith. Nais ko pong magbahagi ng ilang patutuo tungkol po sa mismong mensahe ni Jack Tirse. Sa loob po ng 13 taong pagtuturo sa DepEd, minahal ko na po ang trabaho bilang guro. Wala po sa plano ko ang mag-resign, tuloy lang hanggang maabot ang pension. Ang hirap po pala sa isip, sa puso at sa pakiramdam yung gumagawa ka ng resignation letter na ayaw mo naman talagang mag-resign. Pero kailangan. Kailangan ko po ng trabahong sasapat ang sweldo sa laki ng aming pangangailangan, lalo na sa medical expenses ng aking asawa. Pinayagan po ako ng DepEd dahil sa 3 reason na inilahad ko po sa resignation letter. Nakasaad po doon ng I can no longer serve as an effective teacher for the following reasons. My husband has a stage 5 CKD, chronic kidney disease. My daughter has depression. My 91-year-old mother from US is here with me, planning to stay for good. Effective immediately resignation was approved. Siguro po, sabi ng DepEd, oo nga, hindi na magiging effective na teacher yan, ganyang klase ang sitwasyon. Mahirap po palang gumawa ng mga major decisions. Naranasan ko po at ako ang nag-i-struggle. Iniwan ko ang mahal kong trabaho, iiwan ko ang aking pamilya, na nangangailangan ng personal kong kalinga, lalayo at magtatrabaho sa ibang bansa. Malungkot, mahirap, masakit. Pero alam niyo po, yun naman po ang dahilan kung bakit naranasan ko ang malapit na kaugnayan at pagsama ng Diyos sa akin. Ang kagandahan ng pananaw sa buhay ay nasa Diyos po. Wala sa pangyayari, wala sa environment, at wala po sa mga tao sa paligid. Pag anak ka po pala ng Diyos, ipapakita at ipapadama niya ang pagiging ama niya sa iyo. Yun po ang personal kong naranasan. Siya po ang provider. Bibigay po niya ang peace of mind, ang good rest, mula sa pagod na isip, pagod na katawan. Pagod na puso, hindi ka lang bibigyan ng lakas, maaasahan pa natin ang kanyang pag-aliw. Na-enjoy ko po ang favor ng Diyos sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Posible po pala yun sa tao, basta Kristiyano. Mahirap ang trabaho pero na-enjoy mo pa rin. Sabi nga po ni Jack, fly high, ito yung challenges, adjustment sa US. Hindi po madaling magtrabaho sa ibang bansa, mahirap po. Parang yun yung counterpart ng fly high. Pero natutunan ko pong mag-soar high. Dahil po kasama ko ang Diyos nung ako'y umalis dito, pumunta rin po ang Diyos sa US para ako'y samahan
sa mga mabibigat na adjustment, kalungkutan at trabaho. Sa panahon po tayo'y lumuluha, yung huling patak, bumabalik po agad yung joy. At yun po ay aking patotoo. Na ang atin pong Diyos, pag binigay po natin sa Kanya ang buong tiwala natin, kahit kailan po siya ay hindi manlulugi sa tiwalang binigay natin sa Kanya. At ang pabor po ay ibinibigay ng Diyos sa akin, hindi dahil ako'y mabuti o hindi dahil ako ay masunurin. Feeling ko nga po, guilty ako na sa kabila ng mga pabor na ibinigay ng Diyos sa akin ay hindi pa rin ako naging mabuting anak. Huwag po tayong matakot o mag-alala sa mga dumarating na mahihirap o mabibigat na problema. Gawin po nating instrumento ito na ito po ay aking natutunan, paraan para kilalanin ng gusto ang Diyos. Napakabuti po niya at looking back po ay nakita ko po yung lubos na kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Na wala man po yung aking asawa o ang mga properties o may mabibigat na obligasyon, pero ako po ay nakatayo sa inyong harapan para magpatotoo na hindi po sa mga bagay nating nakikita ang kasiyahan, ang tunay na kagalakan, kundi nasa Diyos po. Yun lamang po at nawa po ay yung mensahe po ni Jack at ang aking simpleng patotoo ay magdala po tayo sa atin sa paglipad na mataas sa ating pananampalataya. Tayo po ay mag-offering dahil po tayo'y nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Patuloy po nating ibigay sa Diyos ang due sa Kanyang kabutihan sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patawarin niyo po kami dahil kahit kailan hindi kayo nagkulang, kahit kailan hindi kayo nang iwan, kahit kailan hindi niyo kami pinabayaan. Kami po yung nagpapabaya at kinukulang sa aming pagtitiwala sa inyo. Patawad po, O Lord, at salamat. Salamat sa mensahe. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Lord. Nagre-rejoice po kami, Lord, sa mahirap na buhay na ito dahil sa inyong kagandahang loob at kabutihan sa amin. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ayan, good morning po sa lahat. Papatotoo din po ako. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa mensahe ni Jack. Siya doon na-drive kay Tita Hermie. Tapos, sinundan pa ng kanta ni Kuya B-Boy. Di ba pag offering masaya? Anyways, good morning po sa lahat. Yan, batiin po natin ang bawat isa. Happy Sunday po. Sige po, para sa ating morning prayer, ilan ba tayo kanina, no? So adult po, meron po tayong 155. Tumataas na po tayo ang bilang. And may 14 po na bata, so total po na 169. Ngayon po, overall, sa ating Sunday service, meron po tayong adult na 341. At may kids din pong na 12. Then sa kids life po, ayan po, madami. May 42 po sila sa baba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, grabe. So, iba po ang liveliness ngayon ng ating kids life. And may teachers po na 5 and parent po na 1. So, total po, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po tayong total na 389. Yan. Dahil 389, may makakaapat na pandesal. At batiin din po natin ang ating kapatid na balikbayan, ang Tita Minyang Nolasco. Nasaan po ang tita? Ayan po. Palakpakan po natin. Welcome po ulit. Ayan. Sige po. So muli po, maraming po sa lahat. Wala po tayong bisita ngayon. Wala nga po. Okay po. So again, God bless po sa lahat and happy Sunday po. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating mga pahayag. On Sunday po, March 1, ang atin pong worship service ay nagsisimula sa ganap na alas 7 ng umaga. Ang atin pong flower offering sponsor at coffee pandesal sponsor, Mr. and Mrs. Rodel and Lizelle Abat. At ang ating pong presider, Sis Jennifer Dairit. Next Wednesday po, February 25, sa ating midweek worship service sa ganap na alas 7 ng gabi, ang ating pong presider, Sis Helen Manuel, testimony, Sis Esther Natividad, at ang ating pong speaker, Predicador Blizaida Mendoza. Ang IRM Ministries National Anniversary na may temang For Such a Time as This ay gaganapin po sa March 15, 2 p.m. sa Inares Center, Antipolo. Huling araw na rin po ng pagpapalista sa mga nagnanais na sumama. Muli po, ngayon po ang huling araw ng pagpapalista para sa lahat ng nagnanais na sumama sa IRM National Anniversary. Makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong mga kapisanan presidents. At kaugnay po nito, ang National Christian Education Department ay magkakaroon ng fundraising na anniversary t-shirt. Narito po ang kulay at design ng t-shirt at sa mga nagnanais pong mag-avail at sumuporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga kapisanan presidents. Para po sa lahat ng Kalkab, ang inyo pong convention ay gaganapin sa May 7 to 9 sa Crown Legacy Hotel, Baguio City. Ang registration fee po ay nagkakahalaga ng 4,700 hanggang April 30 at para naman po sa mga late registration, magiging 4,900 na po iyon. Kaya po bilang paghanda po sa inyong national conference, panoorin po ninyo ang guide na ito kung paano po kayo magre-register. Malapit na ang National Kalkab Convention 2026. Excited na ba kayo? Kung ganon, mag-register na kayo! Narito ang hakbang kung paano kayo makakapag-register. Una, magbayad ng registration fee. Ang halaga ay 4,700 pesos kung magbabayad on or before April 15. Kung lampas naman April 15, ang registration fee ay 4,900 pesos. Maaari kayong magbayad via GCash, Metrobank Deposit or Transfer, or cash. Huwag kalimutang i-screenshot o kuhanan ng litrato ang inyong transaction receipt. Pagkatapos magbayad, sagutan ang registration form gamit ang Google Form.
makikita ang link sa event poster na ipopost sa IRM National Facebook page. Tingnan ang caption at i-click ang Google Form link. Pagbukas ng form, i-check ang checkbox para ma-record ang inyong email address. Piliin ang inyong distrito sa dropdown at sa susunod, piliin naman ang inyong church. I-type ang inyong buong pangalan at inyong nickname. Piliin kung ang inyong bayad ay on or before April 15 o lampas April 15. Piliin kung paano kayo nagbayad, GCash, Metrobank o cash. At ilagay ang reference number ng inyong transaction. Kung GCash ang ginamit, makikita ang reference number sa GCash receipt. Kung Metrobank naman, gamitin ang reference number ng inyong bank transaction. Kung kayo ay nagbayad ng cash, i-type lamang ang NA sa reference number. Isulat sa isang papel ang pangalan ng taong pinagbigyan ng bayad at kuhanan ito ng litrato. Siguraduhin kompleto ang lahat ng required fields. Pagkatapos ay i-click ang submit. Makikita ninyo ang confirmation na matagumpay na naipasa ang inyong registration form. Kung sakaling nahihirapan kayong sagutan ng form, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga nakakaalam. Maraming salamat at kita-kits sa 2026 National Calcab Convention! Nalalapit. Paglilinaw lamang po, hanggang April 15 po pala yung 4,700. Baka po magpaluwal po ako ng 200. Ulitin ko po ang mga Calcab, April 15, 4,700. Kapag dating po ng April 16, 4,900 na po iyon. Para naman po sa lahat ng kalalakihan, nalalapit na po ang inyong outdoor fellowship. Ito po ay gaganapin sa February 28, sa Sabado na po ito, 7 a.m. sa Sitio Kalumpit, Kalawakan, DRT, Bulacan, na may temang kalalakihan, kalikasan, kawang gawa. Kayo po ay may registration fee na 100 pesos. Kung may mga lumang damit po kayo na hindi nyo na po ginagamit, pwede nyo po itong dalhin para po maibahagi sa mga kapatid na dumagat. Para naman po sa lahat ng YMO, meron po kayong meeting right after the worship service. Ito po ay sa conference room. Doon na po kayo mag-coffee and pandesal. Para naman po sa lahat ng kabataan, sa March 7, Saturday, 5 a.m. sa SJDD San Jose del Monte People's Park, tayo po ay magkakaroon ng Environmental Prayer Walk. Meron po tayong registration na 30 pesos, magdala ng tumbler and towel. At Bulacan District 1 Youth Camp theme, Follow Leading the Way of Christ. May 27 to 28 at Destiny for You Campsite, North Sagaray, Bulacan. Meron po tayong registration fee na 1,399, pero kung kayo po ay makakapag-register until March 31, 1,299 na lang po. Please look for Sis Ella Herman at Sis Ishi Ignacio for the pre-registration. At mamaya po ay magpapatuloy po ang ating fellowship series entitled Organic Encounter after the worship service sa new conference room sa second floor. At para naman po sa karagdagang announcement mula po sa Finance Department, panoorin po natin ito. Hi GCC family! Narito ang step-by-step guide sa ating bagong paraan ng pagkakaloob. Step 1. Hanapin ang inyong kulay asul o blue na sobre na makikita sa may Finance Department bulletin board sa bandang likod. Step 2. Kapag nakuha mo na ang iyong blue na sobre, makikita mo sa loob ang dalawang papel na may kategoryang ikapu, pasasalamat, misyon, ministry support, at offering. Step 3. Isulat ang halagang nais mong ibigay sa tamang column ayon sa kategorya ng iyong kaloob. Pagkatapos ay ipasok ang mga ito sa sobre. Kung wala ka namang blue na sobre, huwag kang mag-alala. Maaari kang lumapit sa ating mga ushers at bibigyan ka nila ng brown na sobre.
Huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan at siguraduhing nakasulat ang mga halagang iyong ipinagkaloob. At step 4, ihanda ang iyong sobre dahil isang beses lamang nalilikom ng kaloob ang ating mga usher. Sabi sa 2 Korinto 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Happy giving! Yan lamang po ang ating mga pahayag. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing song. Be close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Maraming salamat po aming Ama for the uplifting, refreshing, and empowering worship experience. Maraming salamat sa bawat bahagi ng pagsamba, lalong-lalo na Panginoon sa kapangyarihan at katotohanan ng inyong banal na salita. Maraming salamat for challenging us and helping us realize that the Christian life is not just meant for flying, but it is about soaring. Not only about soaring, but it's about soaring high with the Lord Jesus Christ. At upang madala, Panginoon, ang aming pananampalataya into a higher ground, out of your abundant love, you guide us through the storms of life. At doon po sa storms of life na yon, doon niyo po kami tinuturuan kung papaano mag-soar, papaano mag-exchange at mag-renew ng kalakasan, hindi gamit ang aming sarili, kundi ang gamit ay kalakasan ng aming Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, lalo na ang aming mga kapatiran ngayon na dumadaan sa mga iba't ibang unos. Panginoon, dalangin po namin that may the Holy Spirit be the wings, the wind beneath their wings. Itaas niyo sila sa kanilang sitwasyon at patunayan niyo po, Panginoon, na hindi sayang ang aming pagbibigay ng buong pagtitiwala sa inyo. At sa huli, Panginoon, makakamtan namin ang higher ground, ang isang lugar na mas mataas sa kinatatayuan namin sa kasalukuyan. Maraming salamat din, Panginoon, dahil ang renewal namin ay makakamit sa pag-exchange namin ng aming buhay at lakas sa buhay at lakas at kapangyarihan ng aming Panginoon. Na kung mayroon po na nag-exemplify kung papaano maging totoo ang talatang ito, ito ang aming Panginoong Jesucristo. Mula sa langit siya ay nagkatawang lupa, bumaba dito sa mundong ito upang dalhin kami, Panginoon, sa pinakamabigat na unos, ang pakikipagdigma at pagtatagumpay sa kasalanan at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos sumuong sa matinding mga unos na ito, siya ay nagtagumpay. Dinala kami, Panginoon, ng kanyang pakpak sa isang mas mataas na lugar na ang aming buhay ngayon, Panginoon, na hindi na kami nakatingin sa temporal na buhay namin dito sa mundo. Sapagkat ang tinatanaw na po namin, Panginoon, ay yung pinakamataas na lugar, ito ang presensya ng Diyos doon sa kalangitan. At maraming salamat po
dahil ang lahat ng landasin namin doon patungo sa destinasyon na inilagay sa amin ng Panginoong Jesucristo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng matibay, malalim na pag-asa sa paniniwala na hindi lamang sa mabuting bagay, kundi maging sa mga unos ng buhay, kasama namin kayo at ang tanging direksyon naming patutunguhan ay ang presensya at pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Sa aming pagtatapos, Panginoon, ang dalangin po namin, igawad niyo po sa amin ang inyong basbas ng pagpapala. Ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos Ama sa langit, ang pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo at ang pagkalinga ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin mula ngayon, bukas at magpakailanman. Amen at amen. God bless po sa bawat isa. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking